saints of the Lord is laid for your faith in this excellent word. What more can he say than to you he has said? To you who for refuge to Jesus has fled. I am with thee, O be not dismayed, for I am thy God, and will still give thee aid. I'll strengthen thee, help thee, and cause thee to stand, upheld by my righteous omnipotent hand. I call thee to go, the rivers of sorrow shall not overflow. For I will be with thee, thy troubles to bless, and sanctify to thee thy deepest distress. Soul that on Jesus has leaned for repose, I will not desert to thy foes. That soul, though all hell should endeavor to shake, I'll never, no, never, no, never forsake. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa ating debosyon sa umagang ito, mga kapatid, ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni Matthew sa Kabanata 14, talata 24 hanggang 33, at ganito ang ating mababasa. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantalang nasa laot na noon ang bangka at sinalpok ng mga alon, sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw, sumunod sa kanila si Jesus, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, pariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi niya. Ito ang salita ng Diyos sa bayan ng Diyos. Mga kapatid, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Itong pagbubulay-bulayan natin sa ating narinig na talata ay may kaugnayan sa buhay ng bawat mga Kristiyanong may takot at may pagtitiwala sa ating Panginoon. Ang ating buhay ay napakarami nating takot. Napakarami nating mga pangamba. Napakarami ng ating mga agam-agam. At nakafocus ang ating isipan sa lahat ng mga problema. Nakakalimutan natin na tayo nga pala ay naglalakad patungo
kay Jesus. Sabi nga po sa English, we lose sight of Jesus. At tunay nga po na sa gitna ng unos ng buhay natin, sa gitna natin sa paglalakad sa ibabaw ng tubig, kung tayo ay mawawala sa focus, lulubog at lulubog tayo. Pero mga kapatid, ang mahalaga dito ay focus. Focus tayo doon sa sinambit ni Simon Pedro. Ano ang sinabi niya? Panginoon, iligtas niyo po ako. Lord, save me. Sana mga kapatid, sa bawat paglubog natin, sa bawat pagkadapa natin, sa bawat pagkaligaw natin, ang masasambit palagi natin, Panginoon, iligtas mo po ako. Tulungan mo po ako. Marami sa atin mga kapatid na kapag tayo ay nadarapa, nalulugmok, naliligaw, sa halip na sambitin natin ang sabihin, Panginoon, tulungan mo ako. Kung minsan sinisisi pa natin ang Diyos. Kung minsan tinatanong at pinagdududahan pa rin natin ang Diyos na kung tunay nga siya ang ating Panginoong Diyos. Sana mga kapatid, huwag tayong mag-atubiling sumigaw. Sumigaw ng Panginoon, iligtas mo ako. Sapagkat inaabot niya ang kanyang mga kamay upang tayo'y maiahon sa ating pagkalubog. Hindi po natin tinitignan dito kung paano nga ba nagduda si Pedro. Sapagkat lahat naman tayo ay may pagdududa. Ang ating bibigyan ng focus dito mga kapatid ay yung pagsagip. Yung pagsagip ng ating Panginoong Diyos. Alalahanin natin na maraming pagkakataon na kung saan tayo ay sinagip ng Diyos. May mga karanasan tayo na muntik na tayong mga naaksidente, mula sa bingit ng kamatayan, mula sa kahiyan, mula sa pagkaligaw natin, mula sa kasalanan, mula sa maraming mga pag-aapi na mararanasan natin sa buhay na ito. Hindi natin napapansin mga kapatid na nandyan lang lamang. Nandyan lang naman ang Diyos. Naghihintay na sumigaw tayo. Nasaklolohan niya tayo. At siguradong hindi tayo matitiis ng ating Diyos na sa atin na nagmamahal. Sa Diyos na sa atin ang siyang lumikha. At sana, sa bandang huli, sa katupusan ng ating mga karanasan, kapag naramdaman nating hindi tayo pinababayaan ng Diyos, sambitin din natin sa Kanya na siya ang anak ng Diyos. I-recognize natin na ang Diyos na mabuti, ang Diyos na laging sasagip sa ating lahat, sa ating mga buhay. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen at amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Naway pagpapala ang inyong tatanggapin sa umagang ito. Anuman ang mararanasan nyo sa paghayo, sa paglakad, kapatid, laging sabihin, Lord, save me. Lord, saklolohan mo ako. Tayo'y manalangin. Dakila ka, O Panginoon, sa aming mga buhay. Sapagkat kung nawawala kami doon sa focus, at ang nakikita lang namin ay ang palibot sa aming mga kapaligiran, maraming mga tukso, patatagin mo kami. At mai-focus namin ang aming pananampalataya sa iyo. At tuwing darating man ang pagkalugmok ng buhay, nariyan ka, Panginoon, inaabot mo kami, inaangat mo kami.
at hindi kami matuluyang lulubog sa anumang kinalalagyan namin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung dumarating man ang aming damdamin na nawawalan kami ng pag-asa, nawawalan kami ng tatag, humihina ang aming pananampalataya, Ikaw ang aming Panginoon, iabot mo lagi, Panginoon, ang iyong kamay sa amin upang makaahon kami sa aming kinalulugmukan. Kung ito man ang siyang nakakahadlang sa aming mga buhay, patawarin mo kami, Panginoong Diyos. Salamat po sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, sapagkat narinig namin muli ang isang kahangahangang mensahe ng buhay, kung paano lumago, kung paano kami matatag, kung darating man ang mga pagsubok sa buhay, laging nandyan ka at sumasaklolo sa amin, ginagabayan, iniingatan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ito po, Diyos, ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen at Amen. God bless po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Amen.